Anong ginagawa nyo, Kuya Luyan? Si Ching Ching ang girlfriend ko. Matagal na kaming hindi nagkikita, hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ako girlfriend niya. Pinipilit niya ako. Kuya Luyan, gusto ko yung kasambahay na ito. Hayaan mo akong makipaglaro sa kanya. Hindi babae ang katulong namin. Umuwi ka na. Huwag na kitang makita pang muli. Kanina umaga binilhan na kita ng pera. Siguradong nakakuha ka na ng sapat na pera, di ba? Pwede ka nang umuwi at mag-aral ng walang alalahanin. Paano mo nalaman na hindi na ako nag-aaral? Si Liang, ang tagapag-alaga. Seryoso siya sa mga katulong. Bakit ngayon ay napakabilis niyang makisama sa bagong dating? Dahil, para makagawa ng trabahong ito, kinailangan ni Lee na huminto sa pag-aaral. Siguradong nahihirapan siya. Walang masama kung magiging magaan ang loob sa kanya. Siyempre, alam ko ang lahat ng nangyayari. Kulang pa ang pera para sa operasyon ng kapatid kong lalaki. Hindi ko kayang umalis. Gino Lu, talagang kailangan ko ang trabahong ito. Kung wala nang iba, pupunta na ako sa trabaho. Kung kailangan mo ng pera ng ganito, maging personal na tagapag-alaga ka na lang sa akin. Babayaran kita ng doble. Doble. Pero, may isa pa akong kondisyon. Mag-isip ka ng mabuti sa bahay. At saka, kailangan mong umalis sa trabaho dito. Lumipat ka sa apartment ko. Pero kailangan ko pang mag-aral muli. Paano pa ako magiging yaya mo? Kailangan ko ring magtrabaho sa araw. Magluto ka lang ng pagkain para sa akin. Sige. Pangako ko sa iyo. Ginoong Lee, naitala na ang fingerprint. Ito ang access card. Sabi ni Ginoong Lu, alagaan kita ng mabuti. Kung may kailangan ka, lumapit ka sa akin. Akala ko hindi siya ganoon kalakas. Ching Ching, hindi ba't sinabi mo, natitigil ka sa pag-aaral at hindi na babalik sa paaralan? Hindi ba akma ang trabaho sa bahay ng mga Lu? Nakahanap ako ng mas magandang part-time na trabaho. Hindi ito makakaapekto sa pag-aaral. Totoo ba ito? Ang galing. Tara na kumain. May lakad pa ako. O kaya ikaw na lang ang umalis. Sige, sige, sige. Aalis na ako. Palem. Ginoo Lu, anong gusto mong kainin ngayong gabi? Nasa iyo ang desisyon. Naiintindihan ko na. Anong ginagawa mo? Kumakain muna. Anong mga kalokohan ang iniisip mo? Balak ko lang sanang isabit ang jacket mo. Pumunta ka na sa paaralan ngayon, di ba? Oo, tama. Nakapasok na ako para sa proseso ng muling pag-enroll.
Bakit ka nagkukulang ng pera? May mga problema ka ba? Ang paghahanda ay nakakaiwas sa problema. Si Luyan at ako ay nasa isang relasyon sa trabaho lamang. Hindi kinakailangan na pag-usapan ang mga bagay ng pamilya. Ngayon ay naghahanap ng trabaho. Umaasa na makakahanap ng angkop na pagkakataon sa internship. Ching Ching, ikaw ba yun, hindi ba? Doktor mo, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka pumunta sa aming paaralan? Kung hindi dahil noong 5 taon na ang nakalipas. Pumunta si doktor mo sa bayan at sadyang nailigtas ako. Baka pinatay na ako ng amain ko. Nagbukas ako ng pribadong ospital. At pumunta sa paaralan para mag-recruit. Nag-apply ka ba ng trabaho? Paano naman ang ospital ko? Maaari kang pumunta roon para mag-intern. Pwede ba? Siyempre, salamat, doktor mo. Walang anuman. Tapos na rin ako sa trabaho. Inaanyayahan kita na kumain. Sige lang, pero hayaan mo akong mag-imbita sa iyo. Salamat sa pagligtas sa akin 5 taon na ang nakalipas. Bilang isang doktor, iyon ang nararapat gawin. Tara na. Hindi inaasahan, nahanap ko na agad si Ching Ching. Hindi na sayang ang paggising ko ng maaga para dito. Ginoolo, niyayaya ako ng kaibigan ko ngayong gabi para kumain. Pwede akong mahabol ng kaunti. Luyan. Bakit ka nandito? Magkakilala ba kayo? Kami ay magkaibigan noong high school. Bakit ganito kaliit ang mundong ito? Ito ba ang kaibigan na sinasabi mo? Ching Ching, kilala mo si Luyan? Oo, tama. Kung magkakilala na kayo, tara kumain tayo. Sige, tara na. Ikaw at si Ching Ching, paano kayo nagkakilala? Siya. Nakilala ko siya sa bar. Nang siya ay nagtrabaho sa bar. Hindi sinasadyang nabuhusan ko siya ng alak. Dahil dito, natanggal siya sa trabaho. Naramdaman kong may kasalanan ako. Kaya't hinanapan ko siya ng bagong part-time na trabaho. Tama ba, si Lee Ching Ching? Ching Ching, anong nangyayari sa'yo? Wala akong problema. Kaya pala. Luyan, salamat sa pagtulong sa aking maliit na alagad. Maliit na alagad? 小徒弟， Oo, nagbukas ako ng isang pribadong ospital. Nangangako si Ching Ching na mag-i-intern dito. Mula ngayon, ako na ang magiging guro niya. Ikaw at siya. Malapit ba kayo? Halos kasing lapit lang kayo. Tinulungan ko rin siya noon. Talagang maraming paghihirap si Silly. Oo, sobra. Kumusta? Nandito na ang pagkain. Ching Ching. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Salamat, doktor mo. Nakikita ko, mas maganda kung kainin mo na lang ang akin. Kakaalis ko lang ng hininga. Subukan mong kumain. Salamat. Ching Ching, busog ka na ba? Sasama kita pa uwi. Hindi na kailangan, kaya ko namang umuwi mag-isa. Hindi na kailangan, sabay lang kami. Sasama ko siya pa uwi. Luyan. Palem.
Li Ching. Ngayon, mabait akong dumaan para sunduin ka. Ikaw, kumusta? Nagtatago ka bang tumanggap ng guro? Nag-i-intern lang ako. Hindi ba sapat ang perang ibinigay ko sa'yo? Hindi iyon katulad. Ano ang ginawa niya para sa'yo? Iniligtas niya ang buhay ko. Kaya gusto mo siya. Ayaw ko sa kanya. Li Ching, gusto mo bang sumama sa akin? Maaari kitang bigyan ng napakaraming pera. Gusto mo ng kahit gaano karami. Maaari kitang bigyan ng pera. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang bilhin ako? Ano sa tingin mo? Hindi kailanman. Maaari kang huminto sa pag-aaral para sa pera. Pareho tayong makikinabang, hindi ba't maganda? Sumama ka sa akin, makakabigay ako sa iyo ng maraming pera. Bukod pa dyan, nagkatuluyan na tayo. May pagkakaiba pa ba? Para sa kanya, wala namang pagkakaiba. Pero para sa akin, ito ang nag-iisang pagpipilian ko. Nung wala na akong ibang pagpipilian, ibabalik ko ang pera sa'yo. Hindi ko na ito gagawin. Maghanap ka na lang ng iba. Li Ching, kung may lakas ka ng loob, huwag kang bumalik. Ching, maaari ka bang pumasok bukas? Oo. Kapag may trabaho, may pag-asa. Sa pinakamasama, gagawa ako ng ilang dagdag na trabaho. Sapat na iyon para sa operasyon ng kapatid ko. Hello, doktor. Kamusta? Libre ka ba mamaya? Balak kong dalhin ang bagong katrabaho sa bar. Magkakakilala tayo. Libre ako mamaya. Ayos lang. Magtrabaho ka lang. Kung may problema, hanapin mo lang ako. Sandali, Luyan. Siya yung babae na inirekomenda ko sa'yo. Anong nangyari? Naboboringan ka na ba sa kanya? Tumahimik ka. O kaya kantahan mo muna ako ng isang kanta. Hindi naman ako magaling kumanta. Kaya, sagutin mo ang telepono. Bakit, nanay? May nangyayari ba? Ang bunso mong kapatid, lagi kang binabanggit, sinasabi na miss ka niya. O kaya sa linggong ito, uuwi ka na. Na-discharge na ba si Lizzie? Sabi ng doktor, stable na ang kalagayan ni Lizzie ngayon. Hindi na kailangang magbayad ng paulit-ulit na ospital. Hintayin na lang na makahanap ng donor na puso, saka na magpabakuna. Alam ko na po. Sige po, magte-text na lang po ako. Sige po, naiintindihan ko na. Luyan. Uminom ka ba? Nasa tabi kita ng 1 taon. Papalayain kita. Kahit 1 araw, hindi. Bitawan mo ako.
Nalaman ko na ang katabi ko pala ay ang aking amo. Ginoo at Ginang, kumain na po kayo. Paalam po, aalis na ako. Ching-ching, sandali lang, halika dito. Ito ang anak ko, si Luyan. Madalas siyang hindi umuwi sa bahay. Pero kahit paano, kailangan mong makilala siya, naiintindihan mo. Anak, ito ang bagong katulong. Kumain ka na ng hipon na bagong luto. Tingnan mo kung masarap. Sobrang sarap nito. Ganon din siya. Ang anak ng pamilya Lu. Bakit siya pa? Dito, mataas ang sahod. Hindi lang sapat para sa operasyon. At mayroon pang sapat na pera para sa deposito. Kung kailangan kong mag-resign, hindi na ako makakahanap ng ganitong mataas na sweldo. If I was your boyfriend, never let you go. Batang Master Lu, anong ginagawa mo dito ng ganitong late? Hindi mo ba naaalala kung sino ako? Huli na, matutulog na ako. Anong ginagawa mo? Tinutulungan kitang maalala. Kung sino ako? Sobrang na ang ginagawa mo. Gusto kong mag-resign. Ayaw mo na ba sa akin? Pareho lang ng presyo noong nakaraang beses. 1 bilyon. Miss Lee, bakit hindi ka pa nagigising? May bisita tayo sa bahay ngayon. Mabilis, maghanda ka ng pagkain. Ay nako, nakatulog ako ng mabuti. Naiintindihan ko na, gigising na ako. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Ang dilim ng mata mo, ang taba pa. Paumanhin, Ginoo Liang. Kakauwi ko lang, kaya hindi pa ako sanay. Ginoo Lu. Magandang araw, Ginoo. Sige. Ganito na lang, sige. Dapat kang mabilis makapag-adjust. Sa pagkakataong ito, hindi kita pananagutin sa pagka-late. Salamat, Ginoong Liang. Sige, magtatrabaho na ako. Sige, umalis ka na. Mamaya, darating ang pinsan mo. Huwag kang magalit sa kanya. Maging mabait ka sa kanya ng kaunti. Ginoo, nandito na si Luyu. Luyu, dumating ka na. Halika, maupo ka dito. Tinawagan na ng mga magulang mo. Naghanda na ako ng pagkain, kumain ka na. Subukan mo ito. Salamat po, tiya. Salamat, Kuya Luyan. Luyu, ngayong taon ay ikaw ay nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo, di ba? May girlfriend ka na ba? Huwag kang magpapadala sa estilo ni Luyan. 27 na taong gulang ka na pero nasa pagiging single pa rin. Huwag kang mag-alala. Sa school, meron na akong nililigawan. Isa siyang junior, 1 taon below sa akin. Ching-ching. Bakit ka nandito? Laging nanggugulo sa akin ang senior sa paaralan. Isa ka na namang bisita ni Ginang. Lu. Ching-ching, maging girlfriend kita. Ikinalulungkot ko, hindi tayo bagay. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Li Ching-ching. Ang paghabol ko sa'yo ay isang biyaya para sa'yo. Huwag kang magpanggap, kayong walang hiya. Bitawan mo ako. Nagpapanggap na marangal. Li Ching-ching.
Kung di kita natikman kahit isang beses, di ako magiging luyo. Nandito siya para mag-aral at magtrabaho. Ayos lang ba? Kuya Luyan, Tita Lu. Si Ching Ching ang gusto ko. May gusto sana akong sabihin sa kanya ng pribado. Anong ginagawa mo? Kitang-kita sa mata mo na nagpapahayag ka na ng damdamin. Bakit ka nakikialam? Sige, kumain ka na. Tapos na akong kumain, uuwi na ako sa kwarto. Ang bagong katulong sa bahay namin. Talagang kahanga-hanga siya. Ngayon, nagkakaroon sila ng relasyon ni Luyu sa guest room. Ang mga kabataan ngayon, talagang lumalak na ng loob. Manatili ka sa akin ng 1 taon. At papalayain kita. Kahit isang araw, hindi. Bitawan mo ako. Doktor mo, anong ginagawa mo rito? Ang tagal mo nang hindi bumabalik. Nag-alala ako sa kaligtasan mo. Okay lang ako, salamat, maganda yan. Anong nangyayari? Love triangle. Oh, dapat ba natin siyang drogahin, bro? At ipadala sa kama mo. Binabalaan kita. Itigil mo ang mga ganyang madayang taktika. Li Ching Ching. Gagawin kong kusang loob kang babalik sa akin. Hello, Director Lu. Imbestigahan. Bakit kinakapos si Li Ching Ching sa pera nitong mga nakaraang araw? Liang Zi. Ate, nakabalik ka na pala. Masakit pa ba ang puso mo? Hindi na. Huwag kang mag-alala, sis. Matagal nang wala si Papa, kaya pinabalik kita. Hindi kami natatakot kahit nandito siya. Hulaan mo kung anong pasalubong ang dala ng ate mo sa'yo ngayon. Tama. Anong problema, Liang Zi? Dati naman, gustong-gusto mong magbasa ng comics, di ba? Hindi mo na ba gusto? Hindi ko na to papanoorin, ate. Pwede mo nang isauli, sabi ni nanay. Binayaran mo ang deposito para sa operasyon ko sa puso. Masyado kang nagtatrabaho ng husto para sa akin. Ayokong magtrabaho ka ng ganoon kahirap. Huwag kang mag-alala, Liang Zi. May trabaho na ako ngayon. Sabi ko nga, gagawa ako ng maraming pera. At dadalhin ka sa isang world tour. Magbasa tayo ng comics. Walang kwenta ka. Saan mo? Dadalhin ang anak ko. Poprotektahan kita. Ate, dali, umalis ka na. Brat na bata, humahanap ka ng gulo. Huwag mong galawin si Liang Zi. Bata pa siya. Nakakuha ka ng 10,000 dolyar sa isang linggo. Saan galing ang pera? Pinagtrabahuhan ko yun. Trabaho. Anong klaseng trabaho? Yung mga boss nga, hindi pa kumikita ng katulad mo. Ipinagbibili mo ba ang sarili mo? Perfect, talo ako sa pastahan. Kinakapos ako sa pera. Meron pa ba? Ibigay mo na yung pera. Dalian mo, ibigay mo na sa akin. Naibayad ko na lahat bilang deposito. Aalis na ako.
Hindi ka nagsasabi ng totoo. Mukhang hindi ka pa sapat na nabugbog. Nang ahas kang umiwas. Kung hindi ka magbayad ngayon, hindi ka makakaalis dito. Tay, huwag mong saktan ang kapatid ko. Ako na lang ang saktan mo. Umalis ka na. Ako na lang ang saktan mo. Umalis ka na. Liang Zi. Nasa banda rito ang carotid sinus. Ikaw. Liang Zi, okay ka lang ba? Doktor, kumusta ang anak ko? Kailangan niya agad ng artificial heart transplant. Pamilya, pumirma kayo dito. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Bilisin mo at kunin mo ang pera. O mamamatay ako mismo sa harap mo. Wala kang silbi. Anong pakinabang ko sa iyo? Pirmihan mo na. Aayusin ko ang pera. Siya lang ba ang malalapitan ko? Hello po. Gusto ko pong makita si Direktor Lu. May appointment po ba kayo? Anong pangalan mo? Li Ching-ching. Sandali lang po. Direktor Lu, ang kapatid ni Miss Lee, ay biglang inatake sa puso. Matapos magbayad ng 10,000, may utang pa ring 9,000. Gipit na gipit pala ang pamilya ni Li Ching-ching. Ang kanyang stepfather ay sugarol. Gusto niyang huminto sa pag-aaral at kumita ng pera. Director Lu, si Miss Lee, na ipinagtanong niyo kanina, ay narito para makita kayo. Papasukin mo. Young Master Lu. Tungkol po sa sinabi niyo noon. Pwede pa ba? Pinagsisisihan ko. 后悔了。说 Magsalita ka. At sabihin mong pinagsisisihan mo. Pinagsisisihan ko. Halika. Pumayag akong makasama ka sa loob ng 1 taon. Magkano ang gusto mo? 9,000. 9,000. Minamaliit mo ako. Bibigyan kita ng isang pagkakataong makipagnegosasyon ulit. Bobo ba tong babaeng to? Bayad lang sa operasyon ang gusto niya. Hindi niya sinasamantala para kumita ng malaki. Sige na. 9,000 lang ang kailangan ko. Parang awa mo na.